Araw-araw na pagbasa ng Biblia, Araw 13. Lumang Tipan, Genesis Kapitulo 27, Genesis Kapitulo 28 versikulo 1 hanggang 22. Nang matanda na si Isaac at ang kanyang mga mata ay malabo na kaya hindi na siya makakita, tinawag niya ang nakatatandang anak niyang si Esau. Sinabi niya, "Anak ko." Sumagot ito, "Narito po ako." Sinabi niya rito, "Tumingin ka rito, matanda na ako. Hindi ko alam ang araw ng aking kamatayan. Kaya kunin mo ang iyong mga sandata, ang iyong sisidla ng palaso at pana at manggaso ka sa bukid para sa akin. Gawan mo ako ng masarap na pagkain na gusto ko at dalhin mo iyon sa akin para makain ko iyon at pagpalain ka bago ako mamatay." Ngayon narinig ni Rebecca nang kausapin ni Isaac si Esau na kanyang anak. Nagpunta si Esau sa bukid para manggaso ng hayop at dalhin ito pauwi. Kinausap ni Rebecca si Jacob na kanyang anak at sinabi, "Tumingin ka rito, narinig kong kinausap ng iyong ama ang kapatid mong si Esau. Sinabi niya dalhan mo ako ng panang-asong hayop at gawan ako ng masarap na pagkain, upang kainin ko ito at pagpapalain ka sa harap ni Yahweh bago ang aking kamatayan. Kaya ngayon, anak ko, sundin mo ang tinig ko habang inuutusan kita. Pumunta ka sa kawan at dalhan mo ako ng 2 batang kambing, at magluluto ako ng masarap na pagkain para sa ama mo, na katulad ng gusto niya. Dadalhin mo ito sa kanya para kainin upang ikaw ay pagpalain niya bago ang kanyang kamatayan." Sinabi ni Jacob sa kanyang inang si Rebecca, "Tingnan ninyo, ang kapatid kong si Esau ay mabalahibo, at ako ay makinis na tao. Malamang himasin ako ng ama ko, at ako ay magmimistulang manlilinlang sa kanya. Magdadala ako ng isang sumpa sa aking sarili at hindi pagpapala." Sinabi sa kanya ng kanyang ina, "Anak ko, hayaan mong mapunta sa akin ang anumang sumpa. Basta sundin mo ang tinig ko, at umalis ka, at dalhin mo ang mga iyon sa akin." Kaya kinuha ni Jacob ang 2 batang kambing at dinala ang mga ito sa kanyang ina, at ang kanyang ina ay gumawa ng masarap na pagkain katulad ng gusto ng kanyang ama. Kinuha ni Rebecca ang pinakamagandang damit ni Esau, na nakatatandang anak niya, na nasa kanya sa bahay, at ipinasuot ito kay Jacob, na nakababatang anak niya. Inilagay niya ang balat ng batang kambing sa mga kamay niya at sa makinis na bahagi ng leeg niya. Inilagay niya ang inihanda niyang masarap na pagkain at ang tinapay sa kamay ng anak niyang si Jacob. Pumunta si Jacob sa kanyang ama at nagsabi, "Ama ko." Sinabi niya, "Narito ako, sino ka, anak ko?" Sinabi ni Jacob sa kanyang ama, "Ako si Esau na unang anak mo, nagawa ko na ang sinabi mo sa akin. Umupo ka at kainin ang aking napangaso upang pagpalain mo ako." Sinabi ni Isaac sa kanyang anak, "Paano mo itong natagpuan ng napakabilis, anak ko?" Sinabi niya, "Dahil si Yahweh na iyong Diyos ay dinala ito sa akin." Sinabi ni Isaac kay Jacob, "Lumapit ka upang mahimas kita at malaman kung ikaw ang tunay kong anak na si Esau o hindi." Pumunta si Jacob sa kanyang amang si Isaac, at hinimas siya ni Isaac at sinabi niya, "Ang tinig ay tinig ni Jacob, ngunit ang mga kamay ay mga kamay ni Esau." Hindi siya nakilala ni Isaac dahil ang kanyang mga kamay ay mabalahibo, katulad ng mga kamay ng kapatid niyang si Esau, kaya pinagpala siya ni Isaac. Sinabi niya, "Ikaw ba talaga ang anak kong si Esau?" Sumagot siya, "Ako nga." Sinabi ni Isaac, "Dalhin mo sa akin ang pagkain at kakainin ko ang napangaso mo upang mapagpala kita." Dinala ni Jacob sa kanya ang pagkain. Kumain si Isaac, at dinalhan siya ni Jacob ng alak, at siya ay uminom. Sinabi ng kanyang amang si Isaac, "Lumapit ka sa akin at hagkan mo ako, anak ko." Lumapit si Jacob at hinalikan siya, at naamoy niya ang amoy ng kanyang damit at pinagpala siya. Sinabi niya, "Tingnan mo, ang amoy ng aking anak ay katulad ng amoy ng isang bukid na pinagpala ni Yahweh. Nawa bigyan ka ng Diyos ng isang bahagi ng hamog ng langit, isang bahagi ng katabaan ng lupa, at masaganang mga butil at bagong alak. Nawa ang mga tao ay maglingkod sa iyo at yumuko sa iyo ang mga bansa. Maging amo ka ng iyong mga kapatid na lalaki, at nawa ang mga anak ng iyong ina ay yumuko sa iyo.
Nawa ang bawat isang sumumpa sa iyo ay sumpain, at nawa ang bawat isang magpala sa iyo ay pagpalain. Matapos pagpalain ni Isaac si Jacob, at bahagya pa siyang lumayo sa presensya ng ama niyang si Isaac, noon naman dumating ang kapatid niyang si Esau mula sa pangangaso. Gumawa rin siya ng masarap na pagkain at dinala iyon sa kanyang ama. Sinabi niya, "Ama, bumangon ka at kainin mo ang ilan sa napangaso ng iyong anak upang mapagpala mo ako." Ang kanyang amang si Isaac ay nagsabi sa kanya, "Sino ka?" Sinabi niya, "Ako ang anak mo, ang unang anak mong si Esau." Nang inig ng matindi si Isaac at nagsabi, "Sino pala iyon na nangaso ng hayop na ito at dinala sa akin? Kinain ko lahat ito bago ka dumating, at pinagpala ko siya." Tunay nga, siya ay pagpapalain. Nang marinig ni Esau ang mga salita ng kanyang ama, siya ay umiyak ng napakalakas at umiyak ng may kapaitan. Sinabi sa kanyang ama, "Ako rin, pagpalain mo ako, ama ko." Sinabi ni Isaac, "Mapanlilin lang na naparito ang kapatid mo at inagaw ang iyong pagpapala." Sinabi ni Esau, "Hindi ba tama lang na pinangalanan siyang Jacob? Dahil dinaya niya ako sa dalawang pagkakataong ito. Inagaw niya ang aking karapatan ng isinilang at tingnan mo, ngayon ay inagaw niya ang aking pagpapala." At sinabi niya, "Wala ka bang naitabing pagpapala para sa akin?" Sumagot si Isaac at sinabi kay Esau, "Tingnan mo, nagawa ko na siyang amo mo at naibigay ko na sa kanya ang lahat ng mga kapatid niya bilang alipin. At nabigyan ko siya ng butil at bagong alak. Ano pa ang magagawa ko para sa iyo, anak ko?" Sinabi ni Esau sa kanyang ama, "Wala ka bang kahit isang pagpapala sa akin, ama ko? Pagpalain mo ako rin, ama ko." Umiyak ng malakas si Esau. Sumagot ang kanyang amang si Isaac at sinabi sa kanya, "Tingnan mo, ang lugar na pinaninirahan mo ay magiging malayo sa kayamanan ng mundo, malayo sa hamog ng langit sa itaas. Mabubuhay ka sa pamamagitan ng iyong espada, at paglilingkuran mo ang iyong kapatid na lalaki. Subalit kapag magrebelde ka, maalag mo ang kanyang pamatok mula sa iyong leeg." Nagalit si Esau kay Jacob dahil sa pagpapalang binigay ng kanilang ama sa kanya. Sinabi niya sa kanyang puso, "Malapit na ang mga araw ng pagluluksa para sa aking ama, pagkatapos niyon papatayin ko ang kapatid kong si Jacob." Ang mga salita ni Esau na nakatatanda niyang anak ay nasabi kay Rebekah. Kaya nagpadala at tinawag niya si Jacob na nakababatang anak niya at sinabi rito, "Tingnan mo, ang kapatid mong si Esau ay inaaliw ang kanyang sarili sa pagbabalak na patayin ka. Kaya ngayon, anak ko, sundin mo ako at tumakas ka papunta kay Laban, na kapatid kong lalaki, sa Haran. Manatili ka ng ilang araw sa piling niya, hanggang sa hamupa ang galit ng kapatid mo, hanggang mawala ang galit ng kapatid mo sa iyo, at malimutan niya ang ginawa mo sa kanya. Pagkatapos magpapadala ako at ibabalik ka mula roon. Bakit kailangang kapwa kayong mawala sa akin sa isang araw?" Sinabi ni Rebekah kay Isaac, "Ako ay pinanghihinaan sa buhay dahil sa mga anak na babae ni Heth. Kung kunin ni Esau na asawa ang isa sa mga anak ni Heth, tulad ng mga kababaihang ito, ilan sa mga anak na babae ng lupain, ano pa ang kabuluhan ng buhay ko?" Tinawag ni Isaac si Jacob, pinagpala siya at inutusan, "Hindi ka dapat kumuha ng asawa mula sa kababaihang taga-Kananiyo. Tumayo ka, pumunta ka sa Paddan Aram, sa bahay ni Bethuel na ama ng iyong ina, at kumuha ka ng asawa mula roon, sa isa sa mga anak ni Laban, na kapatid ng iyong ina. Pagpalain ka nawa ng makapangyarihang Diyos, pamungahin ka at paramihin, para dumami ang iyong lahi. Ibigay niya nawa sa iyo ang pagpapala ni Abraham, sa iyo, at sa mga susunod mong kaapo-apuhan, para manahin mo ang lupain kung saan ka naninirahan, na ibinigay ng Diyos kay Abraham." Kaya pinaalis ni Isaac si Jacob. Pumunta si Jacob sa Paddan Aram, kay Laban na anak ni Bethuel na Aramin, kapatid ni Rebekah na ina ni Esau at Jacob. Ngayon nakita ni Esau na pinagpala ni Isaac si Jacob at pinapunta siya sa Paddan Aram para kumuha ng asawa roon. Nakita rin niya na pinagpala siya ni Isaac at binigyan siya ng utos na nagsasabing, "Hindi ka dapat kumuha ng asawa mula sa kababaihan ng Canaan.
Nakita rin ni Esau na sinunod ni Jacob ang kanyang ama at ina, at nagpunta sa Paddan Aram. Nakita ni Esau na hindi nalugod ang kanyang amang si Isaac sa mga kababaihan ng Canaan. Kaya nagpunta siya kay Ismael, at kinuha, bukod pa sa mga asawang mayroon siya, si Mahalath na anak ni Ismael, anak ni Abraham, kapatid na babae ni Nabayoth, para maging asawa niya. Nilisan ni Jacob ang Beersheba at nagpunta sa Haran. Dumating siya sa isang lugar at nanatili roon buong gabi, dahil lumubog na ang araw. Kumuha siya ng isang bato sa lugar na iyon, inilagay iyon sa ilalim ng kanyang ulo at nahiga sa lugar na iyon para matulog. Siya ay nanaginip at nakakita ng hagdanang itinayo sa mundo. Ang tuktok nito ay umaabot sa langit at ang mga anghel ng Diyos ay akyat panaog doon. Masdan, si Yahweh ay nakatayo sa ibabaw niyon at nagsabi, "Ako si Yahweh, ang Diyos ni Abraham na iyong ama, at ang Diyos ni Isaac. Ang lupang hinihigaan mo, ibibigay ko sa iyo at sa iyong mga kaapo-apuhan. Ang iyong mga kaapo-apuhan ay magiging tulad ng alikabok sa mundo, at ikaw ay kakalat sa kanluran, sa silangan, sa hilaga, at sa timog. Sa iyo at iyong mga kaapo-apuhan, ang lahat ng mga pamilya sa mundo ay pagpapalain. Masdan mo, kasama mo ako, iingatan kita saan ka man magpunta. Dadalhin kitang muli sa lupaing ito, dahil hindi kita iiwan. Tutuperan ko ang lahat ng naipangako ko sa iyo." Si Jacob ay nagising mula sa kanyang pagtulog at sinabi niya, "Tunay nga na si Yahweh ay nasa lugar na ito, at hindi ko iyon alam." Natakot siya at nagsabi, "Nakakikilabot naman ang lugar na ito. Ito ay walang iba kundi ang tahanan ng Diyos. Ito ang tarangkahan ng langit." Bumangon si Jacob kinaumagahan at kinuha ang batong inilagay niya sa ilalim ng kanyang ulo. Itinayo niya ito bilang isang haligi at nagbuhos ng langis sa ibabaw nito. Tinawag niya ang pangalan ng lugar na iyon na Bethel, pero ang dating pangalan ng lungsod na iyon ay Luz. Si Jacob ay sumumpa ng isang panata na nagsasabing, "Kung ang Diyos ay kasama ko at pangangalagaan ako sa daang ito na aking nilalakaran, at bibigyan ako ng tinapay para kainin, at mga damit para suotin. Nang sa gayon matiwasay akong makabalik sa bahay ng aking ama, pagkatapos si Yahweh ay magiging Diyos ko. Pagkatapos ang batong ito na itinayo ko bilang isang haligi ay magiging banal na bato. Mula sa lahat ng ibinigay mo sa akin, tiyak na ibabalik ko sa iyo ang 10 bahagi." Bagong tipan. Matthew 32 minuto pasado alas 10:42, Matthew 11:1-15. Sa makatwid ang lahat na kumikilala sa akin sa harap ng mga tao ay kikilalanin ko din sa harap ng Ama na nasa langit. Ngunit ang magtanggi sa akin sa harap ng mga tao ay itatanggi ko din sa harap ng aking Ama na nasa langit. Huwag ninyong isipin na pumarito ako sa lupa upang magbigay ng kapayapaan. Hindi ako dumating upang magbigay ng kapayapaan, kundi isang espada. Sapagkat naparito ako upang paglabanin ang isang lalaki sa kanyang ama, at ang anak na babae laban sa kanyang ina, at ang manugang na babae laban sa kanyang biyena na babae. Sa makatwid ang lahat na kumikilala sa akin sa harap ng mga tao ay kikilalanin ko din sa harap ng Ama na nasa langit. Ngunit ang magtanggi sa akin sa harap ng mga tao ay itatanggi ko din sa harap ng aking Ama na nasa langit. Huwag ninyong isipin na pumarito ako sa lupa upang magbigay ng kapayapaan. Hindi ako dumating upang magbigay ng kapayapaan, kundi isang espada. Sapagkat naparito ako upang paglabanin ang isang lalaki sa kanyang ama, at ang anak na babae laban sa kanyang ina, at ang manugang na babae laban sa kanyang biyena na babae. Ang magiging kaaway ng tao ay kanyang sariling sambahayan. Ang nagmamahal sa kanyang ama at ina ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nagmamahal sa kanyang anak na lalaki at babae ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang hindi nagbubuhat ng kanyang krus at sumunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang naghahanap ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawawalan ng buhay ng dahil sa akin ay makahahanap nito. Ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin, at ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap din sa kanya na nagsugo sa akin.
Ang tumatanggap sa isang propeta dahil isang propeta siya ay makatatanggap ng gantimpala ng isang propeta. At siya na tumatanggap sa isang matuwid na tao dahil matuwid na tao siya ay makatatanggap ng gantimpala ng isang matuwid na tao. Sino man ang magbibigay sa isa sa mga hamak na mga ito, kahit na isang basong malamig na tubig upang inumin, dahil isa siyang alagad, totoo itong sasabihin ko sa inyo, hindi maaring mawala sa kanya ang kanyang gantimpala. Nangyari nang matapos tagubilinan ni Jesus ang 12 niyang alagad, umalis siya mula doon upang magturo at mang-aral sa kanilang mga lungsod. Ngayon, nang marinig ni Juan mula sa bilangguan ang mga bagay tungkol sa mga gawa ng Kristo, nagpadala siya ng mensahe sa pamamagitan ng kanyang mga alagad at sinabi nito sa kanya, "Ikaw na nga ba ang darating o mayroon pang ibang tao na dapat naming hanapin?" Sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, "Humayo kayo at iulat ninyo kay Juan kung ano ang inyong nakita at narinig. Ang mga bulag ay nakatatanggap ng paningin, nakapaglalakad ang mga lumpo, ang mga may ketong ay nagiging malinis, ang mga bingi ay nakaririnig ng muli, ang mga patay ay muling binuhay, at ang mga mahihirap ay nasabihan na tungkol sa mabuting balita." At pinagpala ang sinumang hindi makahahanap ng katitisyaran sa akin. Habang nagtungo ang mga lalaking ito sa kanilang daan, sinimulang sabihin ni Jesus sa mga tao ang tungkol kay Juan, "Ano ang nilabas ninyo sa ilang para makita, isang tambo na inaalog-alog ng hangin? Ngunit ano ang nilabas ninyo para makita, isang lalaki na nakasuot ng malambot na kasuutan? Totoo nga, ang nagsusuot lamang ng ganoong kasuutan ay iyong naninirahan sa bahay ng mga hari. Ngunit ano ang nilabas ninyo para makita, isang propeta? Oo, sinasabi ko sa inyo at mas higit pa sa isang propeta. Siya itong sinasabi sa naisulat, "Tingnan ninyo, ay padadala ko ang aking mensahero na mauuna sa iyo na siyang maghahanda ng iyong daan." Sinasabi ko sa inyo, totoo nga na sa lahat ng mga ipinanganak ng mga babae, walang nakahihigit kay Juan na tagapagbautismo. Ngunit ang pinakahamak na tao sa kaharian ng langit ay mas dakila kaysa sa kanya. Mula sa mga araw ni Juan na tagapagbautismo hanggang ngayon, ang kaharian ng langit ay nagdurusa sa karahasan at sa pilitan itong kinukuha ng mga taong mararahas. Sapagkat lahat ng mga propeta at ang kautusan ay patuloy na nagpapahayag hanggang kay Juan. At kung nakahanda kayong tanggapin ito, ito ay si Elias na paparating. Ang may taingang pandinig ay makinig. Mga awit, Psalm 9 is the 1-6. Para sa punong manunugtog, nakatakda sa estilo ng Moth-Laban. Isang awit ni David. Buong puso akong magpapasalamat kay Yahweh, ihahayag ko ang lahat ng kamangha-mangha mong mga gawain. Magagalak ako at magsasaya sa iyo, aawit ako ng papuri sa iyong pangalan, kataas-taasan. Kapag bumalik ang mga kaaway ko, madadapa sila at mapupuksa sa harapan mo. Dahil pinagtanggol mo ang aking makatuwirang layunin, nakaluklok ka sa iyong trono, makatuwirang hukom. Sinindak mo ang mga bansa sa pamamagitan ng iyong panlabang sigaw, winasak mo ang masama, binura mo ang kanilang alaala magpakailanman. Nag-iba ang mga kaaway tulad ng mga lugar na gumuho ng gapiin mo ang kanilang mga lungsod. Lahat ng alaala tungkol sa kanila ay naglaho. Nag-iba ang mga kaaway tulad ng mga lugar na gumuho ng gapiin mo ang kanilang mga lungsod. Lahat ng alaala tungkol sa kanila ay naglaho. Mapagbiyayang Diyos, ikaw ay matapat na tumutupad sa bawat pangako na iyong ginawa, na nagdadala ng pagpapala mula sa kahirapan at pag-asa mula sa kawalan ng pag-asa. Habang kami ay nakikinig sa mga talinghaga na nagpapahayag ng mga misteryo ng kaharian, buksan ang aming mga mata upang maunawaan ang iyong katotohanan at ang aming mga tainga upang marinig ang iyong tinig. Baguhin ang aming mga puso upang maging mabuting lupa na tumatanggap ng iyong salita at nagbubunga ng masaganang ani. Nawa kami ay maglakad sa pagsunod at magtiwala sa iyong perpektong panahon para sa lahat ng bagay. Sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesu Kristo, Amen.